I don't understand, sabi ni Catherine. According to the books, according to my research, porphyria is classified into two, though there are subtypes and all. There's acute porphyrias and cutaneous porphyrias. Acute and cutaneous have different characteristics. In acute cases, there's abdominal pain, vomiting, neuropathy, seizures, and in cutaneous, there's sunlight problems. I mean, my boyfriend is suffering from both acute and cutaneous symptoms. Is it possible? Yeah, but it was very rare. Sagot ng doktor. Isa itong biochemist na nagpapakadalubhasa sa sakit ng porphyria. Sumadya si Catherine sa Amerika para kausapin ang doktor, para makakuha ng first-hand information, para mas maintindihan niya ang sakit ni Rafael. Ayaw siyang payagan ni Lucring dahil hindi pa pwede mapuwersa ang binti niya. Isa pa'y kagagaling lamang niya sa aksidente, pero buo na ang desisyon niya kaya hindi siya napigil ni Lucring. Nakumbinsi niya ang kaibigan na bigyan siya ng waiver na pwede siyang bumiyahe. Nangako siya na may therapist na aalalay sa kanya habang nasa Amerika siya at hindi niya papabayaan ang kanyang sarili. Kung gusto niyo matuto, nariyan lamang internet, ang mga libro at kung ano-ano materyales na pwede niyang basahin para magkaroon siya ng kaalaman sa sakit na yun. But she knew better. Alam niyang wala nang mas magiging kwalipikado na magbigay sa kanya ng tamang impormasyon kundi ang mga dalubhasa. Tutungo rin siya sa mga institusyong itinayo para sa may mga ganoong sakit at sa susunod na buwan ay nakatakda naman siyang bumisita sa ilang mga tao na may ganoon ding sakit. Umalis si Catherine ng Pilipinas pagkatapos siguruhin sa kanya ng mga doktor na ligtas na si Rafael at normal na ang lahat ng vital signs ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali dahil paunti-unti ay mas naiintindihan niya ang porphyria. Mas lumalawak ang kaalaman niya. Mas naiintindihan na niya ang porphyria ay disorder o abnormalities sa peeling enzymes na siyang responsable sa paggawa ng heme, parte ng hemoglobin, at porphyrins sa katawan ng tao. Pwede umano iyo makakuha ng mga chemical at gamot, bagaman halos lahat umano ng italang kaso ay genetic o namana mula sa pamilya. Wala iyong permanenteng lunas pero may mga gamot na pang-maintenance. So the vampire thing is only make-believe? They don't exist at all. Nangingiting tanong ni Catherine bilang pagtatapos sa appointment na yun. Tumayo na siya at nakipagkamay sa doktor. Thank you, Doc. I learned a lot. You're welcome. Oh, next Sunday, we have a symposium about porphyria. Doctors and biochemists from all over the world will be there. We'll also announce the new breakthrough in medicines. Be there if your schedule allows you. Be my guest. Binigyan siya nito ng calling card na tinanggap naman niya. True love is a blessing. If I may say so, good luck. You have our numbers. Contact us anytime. It is always a pleasure to be of help. Thank you very much. Lumabas si Catherine ng opisina ng doktor. Tayo na, Mary. Anya sa nurse therapist na lagi niyang kasama sa mga lakad niya. Noong unang 2 buwan ay gumamit siya ng wheelchair. Ngayon ay kaya niya nang maglakad bagamat maliliit na lamang at hindi pa pwedeng umakyat baba sa hagdan. Babalik ako para sa iyo, Rafael. Hintayin mo ko. Mahal kita. Mahal na mahal. At hindi magiging hadlang ang sakit mo para tumigil ang puso ko sa pagmamahal sa iyo. I love you for who you are. Kahit may posibilidad na mamana ng anak natin ang sakit mo. Mahal pa rin kita. Hindi kita iiwan. Ang batang ito, mamahalin natin siya ng buong puso. Plano ng Diyos na magtagpo tayo, na magmahalan tayo, na magsama habang buhay at hindi natin bibiguin ang plano niya. We will live according to His will, Rafael, at siya na ang bahala sa atin. Pagkalipas ng 3 buwan, mag-invest ka ng 20 million sa stocks ng Rodelia. Kunin mo sa account ko ang 10 milyon, sa account naman ni Alan ang natitirang 10 milyon. Pagbibigay instruction ni Rafael kina Gab at Ray. Kausap niya ang dalawa sa telepono. Ang mga mata niya ay nakatuon sa monitor ng laptop kung saan nababasa niyang artikulo ng tungkol sa Rodelia. What? Si Gab. Naintindihan niya ang pagkagulat ni Gab. Ang Rodelia ay kadideklara pa lang na bankruptcy nung nakaraang taon. Hindi pa rin nakakabangon ang kumpanya hanggang ngayon.
Subalit itinikover na ng isang papasibol na negosyante na ambisyoso at impressive ang mga record. Rafael always trusted his instincts at nakikita niya na bubulusok ang Rodelia pitaas sa bago nitong pamunuan. At a young age, he was already observing the stock market. Nang una siya magbigay ng opinyon tungkol sa stocks at investments sa kanyang mga magulang, nagbigay siya ng mga kumpanyang pwedeng sugulan ng investment at stocks na pwedeng bilhin. Sineryoso siya ng mga ito. O well, hindi siya sigurado kung pinagbibigil lang siya ng mga ito nung una o naniniwala talaga sa kanyang kakayahan. Nang sabihin niya kay Gab na gusto niya mag-invest sa Romualdez Holding, isang bagong tatag na kumpanya noon, ay hindi rin sumang-ayon ng lalaki. But he was the boss kaya siyang nasunod. And look, where Romualdez Holdings is now, matatag iyon at successful. Don't question me, Gab. Do I say? Asikasuhin niyo ang mga papeles. Bukas, nariyan ako para pirmahan ang mga dapat pirmahan. Sige na, bye. Ibinaba na niya ang telepono. Isinara niya ang laptop pagkatapos ay lumabas ng silid. Nakita niya ang cook. Narinig ko ang pagdating ng chopper. Nasaan na si Alan? Lumuwas na Manila si Alan para kumuha ng supply niya ng gamot, bagaman nagtataka siya dahil sa pagkakatanda niya sapat pa ang supply niya. Ipinakibit balikat na lang niya yun. It was so hot outside. Katulad ng dati ay palilipasin na ni Rafael ang oras sa silid. Subalit ngayon ay gusto niya maglunoy sa ilog, sa kuweba. Nasa silid siya, sir. Tumango si Rafael. Salamat. Nag-usap na sila ni Alan, pumayag na itong magbakasyon. Pumayag ng harapin ang sariling buhay at ikinasisiya niya yun. Iyon nga lang, hindi niya alam kung kailan ito gagawin ni Alan. Ang sabi lang ng lalaki ay sa tamang panahon daw. Kapag nakakasiguro na ito na maiiwan siya nito sa isang tao mapapagkatiwalaan para tumingin sa kanya. Hindi niya iyon maintindihan. Sa pagkakatanda niya ay mapapagkatiwala at maaasahan ang lahat ng tauhan niya. Oh crap! Sa sulok ng puso ni Rafael ay alam niyang si Catherine ang tinutukoy ni Alan. Ipinikit ni Rafael ang mga mata. Pero hindi iyon nakatulong para hindi gumitaw sa balintataw niya ang imahen ni Catherine. Kumusta ka na, Sunshine? Kumusta kayo ng anak natin? Please, keep safe. I love you both. I miss you. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal sa pagpipigil na ginagawa ko sa sarili ko para hindi ka. Ang tunog ng telepono nagpatigil ng daloy ng kanyang isip. Tiningnan niya kung sino ang tumatawag at gano'n na lang ang pagsikdo ng dibdib niya sa pangalang nakarehistro sa LCD. Sunshine. His throat went dry. Sa labas ay naririnig niya ang pagkulog. Mukhang uulan. Pero hindi niya makapa ang saya na dulot ng ulan. Mas pumupuno ang saya sa dibdib niya sa katotohanang naalala siyang tawagan ni Catherine. His sunshine. Pero natatakot siyang sagutin ang tawag. Natatakot siya malaman kung ano sasabihin ni Catherine. Baka sabihin nito na may mahal na itong iba, na nakamove on na ito. Kaya huwag na niyang guguluhin pa. God, sino bang nanggugulo? Lumipas ang 3 buwan na grabing pagtitimpi ang ginagawa niya sa araw-araw para lamang huwag puntahan si Catherine kung saan man ito naroroon. Masaya na lang siya sa balitang ipinapaabot ng dalaga sa pamamagitan ni Alan na okay naman ito, na may nurse umano na umaalalay kay Catherine sa lahat ng sandali, kaya patuloy ang paggaling ng binti nito. Sabi pa ni Alan ay inaalagaan daw maigi ni Catherine ang pinagbubuntis nito. But God, para siyang mababaliw sa lungkot. Tumigil sa pagriring ang telepono, subalit muling tumunog. Napagpasyahan ni Rafael na sagutin iyon. Bahala na kung matutuwa siya o malulungkot sa balitang ihahatid ni Catherine. Sa ngayon ay gusto lang niya marinig ang boses ng dalaga. Tinanggap niya ang tawag at dinala ang telepono sa kanyang tenga nang hindi nagsasalita. Parang lumukso hanggang lalamunan ang kanyang puso na marinig ang boses ni Catherine. Hindi ito nagsasalita bagkos ay umaawit. Umiiyak na si Catherine. Garalgal na ang boses at si Rafael, hindi siya nasorpresa nang walang pakundangan tumulo din ang mga luha. Katulad ng tila pagbuhos ng ulan sa labas. I am still in love with you and I will be forever in love with you, my sunshine. Mariing kinagat ni Catherine ang kanyang labi. Lahat ng emosyon ay nagsiksikan sa kanyang dibdib. Napatingala siya sa langit nang magsimulang pumatak ang malalaking butil ng ulan. Ako pa rin bang sunshine ng buhay mo, Rafael?
You will be my sunshine forever. Ikaw ang liwanag sa madilim na mundo ko. Sagot ng lalaki sa garalgal na tinig. Alam niya na umiiyak din ito sa matinding bugso ng emosyon. Dahil doon kaya lalong nagunahan ang mga luha niya sa pagtulo. Tila ba nakikipagpaligsahan iyon sa bawat patak ng ulan. Will you still be my last dance? Garalgal niyang tanong. I'm hoping, I'm praying. God, I love you, Katrin. Sabihin mo sa akin na okay ka lang, na maayos ang lagay mo. Naligtas kayo ni baby. Napahikbi na si Katrin. Hindi maayos ang lagay ko. Nagsisimula na ako mabasa ng ulan. Nagsisimula na akong lamigin. Wala ka kasi sa tabi ko. Gusto kong magsayaw sa ilalim ng ulan. Samahan mo ko, Rafael. Tumingala siya sa mansyon at hindi siya nagkamali dahil agad na bumukas ang isang tinted na salaming bintana. Hindi maiguguhit ng sino mang magaling na pintor ang gulat na rumihistro sa mukha ng binata. I am here, pregnant and cold, and loving you with all my heart. Nawala si Rafael sa linya. Nawala sa bintana. The next minute, he was in the front door para itong rumaragas ang hangin sa paglapit sa kanya. Binitiwan ni Katrin ang cellphone. Waterproof iyon, pero kung masira man ay wala siyang pakialam. This is a very special day kaya wala siyang pakialam kung mabasa man siya ng ulan kahit pabuntis siya. Hindi naman siguro si magkakasakit dahil malakas naman ang immune system niya. Isa pa, sabi nga ni Rafael at Lukring, fighter daw sila mag-ina. Marahil nga'y palaban talaga ang anak nila ni Rafael dahil sa ilang test na pinagdaanan niya ay nakitang normal naman ang bata. Ang mga gamot na iniinom niya ay sinisiguro niyang hindi makakaapekto sa pinagbubuntis niya. Hanggat maaari ay hindi na lang siya umiinom ng gamot. All is well, thank God. Nang matapos ang halik, ay saka lamang siya tinitigan ng lalaki na parabang hindi ito makapaniwala. Naroroon siya. I've missed you. Anya, I love you. Kulang ako kapag wala ka. Nawala ang araw ko kaya madilim na naman ang mundo ko. Oh Rafael, yumakap siya rito. Nag-iingat na hindi maipit ang namimintog niyang tiyan. Kapag kuwan ay humiwalay siya rito. Tingnan mo Rafael, itinuro niya ang langit. Sumihap si Rafael. Tila noon lang nito napagtuunan ng pansin na sa kabila ng pagpatak ng ulan ay maliwanag ang paligid dahil sa patuloy na nakasikat ang araw. God, napakaganda ng araw. Pinanood ni Katrin ang emosyong dumadaan sa mukha ng binata habang nakatingala ito. Ang ulan ay espesyal kay Rafael dahil sa mga ganitong pagkakataon at sa gabi lamang ito nakakalabas at nakakatingala sa langit. Hindi iilang beses na nagsayaw sila ni Rafael sa ilalim ng ulan. Ngayon ay umuulan at umaaraw. Isa iyong pambihirang pagkakataon na hindi niya kayang palampasin na hindi maranasan ni Rafael. Magsayaw tayo Rafael. Binibigyan tayo ng tadhana ng pambihirang pagkakataon para magsayaw. Hindi lamang sa ilalim ng ulan, kundi pati na rin sa ilalim ng sikat ng araw. The sun won't hurt you this time, Rafael. Today, the sun will make me the happiest man alive. Marahan siyang iginiya ng binata sa isang sayaw. Pagkatapos niyon, ay muli siyang niyakap. Then Rafael went down on his knees. Ang dalawang kamay ay marahang humaplos sa malaki niyang tiyan. Hinagkan nito yun at tinitigan. Tila ba nakikipag-usap si Rafael sa kanilang anak habang hinahaplos ang kanyang tiyan. At marahil ay naintindihan iyon ng kanilang supling dahil sumipa iyon. Pagkatapos ay mataginting na humalakhak. I'm so alive. Parang puputok ang dibdib ko sa sobrang kaligayahan. Salamat sa pagpapadama sa akin ng pagmamahal ng pag-ibig. Love was just a word for me then. But you came into my life and gave the word meaning. Kinabig siya ni Rafael at muling ipinaloob sa mga bisig. God, thank you so much. Hindi mo ako tatanungin kung bakit ako umalis? Tanong ni Katrin kay Rafael. Kasalukuyan nitong pinatutuyo ang buhok niya gamit ang isang tuwalya. Hindi sila nagtagal sa ilalim ng ulan. Rafael was so worried na baka magkasakit sila ng bata. Natinawanan lang niya. She said she was as good as new, maliban sa hindi pa pwedeng puwersang binti. Ang paglalakad na mabilis at ang pag-akyat baba sa hagdan. Agad silang pumasok sa bahay at hindi na sila nasorpresa
nang naroon at nakaantabay ang mga kasama niya sa mansyon, kasama si Alan. Hindi mahirap hulaan na napanood ng mga ito ang naganap dahil lahat ng mga ito, maging si Alan ay luhaan din. Rafael practically bathed her. Hindi, pero gusto kong malaman kung narito ka ba para manatili. Alam na nito na bukas ang communication nila ni Alan. Si Alan ang sumundo sa kanya sa Manila. Dapat ay doon niya susurpresahin si Rafael sa kuweba. Ayon kasi kay Alan ay doon nagpapalipas ng oras ang binata. Pero nagbanta ang ulan kaya hindi natuloy ang una niyang plano. Yun ay kung handa ka pa rin bang ibahagi sa akin ang mundo mo. Sa amin ang anak mo. Sunshine, alam mo ang sagot sa tanong na yan. I wake up wanting you in my world dahil lunod na ako sa pagmamahal ko sa'yo. Gusto kong maging makasarili at ikulong ka sa mundo ko pero hindi ko gagawin yun. I love you so much na ang tanging gusto ko lamang ay maging maligaya ka. Kaya hindi ko tinangka na sundan ka. Nahanapin ka. Masaya na ako sa balita ni Alan na maayos ka naman daw. But I'll keep you in my heart forever. Forever. I love you, Rafael. At sobra-sobrang pagmamahal ko para tanggapin ka kahit ano ka pa man. Mahal kita bilang ikaw, Rafael. Mahal ko ang lahat sa'yo. Hinagkan niya ang gilid ng panga ng lalaki, ang ilong, ang noo at syempre ang mga labi. What have I done to deserve you? Emosyonal nitong tanong. When I met you, I found love. Natagpuan ko ang magpupuno sa puwang na nasa dibdib ko. Minahal mo ko, Rafael, kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka alcoholic na ako. Baka napariwara na ang buhay ko dahil sa guilt na matagal nang namahay sa dibdib ko. Noong araw na magising ka, yun ang araw ng flight ko patungo sa Amerika. Had I known, nagigising ka ng araw na iyon, sana ikinansel ako ang biyahe ko at Catherine, hindi ako humihingi ng paliwanag at shh! Pakinggan mo ko, Rafael. I went to the US para mas maintindihan ko ang sakit mo. Sa loob ng maikling panahon ay mas nauunawaan ko ang kondisyon mo. At sa loob ng panahong malayo ka sa akin, lalo kong napatunayan na mahal kita. Tumulo ang mga luha niya. Na ikaw lamang ang itinitibok ng puso ko, Rafael. Sasamahan kita sa mundo mo. Mamahalin kita ng buong puso. Habang buhay. Hanggang sa huling pintig ng puso ko. Hanggang sa huling hininga ko. Pinalis ni Rafael ang mga luha niya. Kapag kuwan ay pinaloob ang mukha niya sa mga bisig nito. Tinitigan siya. At parang bukal na muling namalisbis ang mga luha niya. Nakikita't nababasa niya ang emosyon sa mga mata ng lalaki. It was love. Pure love. Alam niyang laan para sa kanya lamang ang pagmamahal na yun. Alam niyang siya lamang ang tinitingnan ng ganoon ni Rafael. Tanging siya lamang hanggang sa huli. Umiling si Rafael. Panay ang pagtaas at pagbaba ng Adam's apple. Panay ang pagpikit dahil sa pinipigilang emosyon. Subalit nang bumuka ang bibig ng binata at magsalita, hindi lamang garalgal ang tinig nito. Namula rin agad ang mga mata. Kasunod niyon ay ang paglandas ng luha sa mga pisngi nito. Hindi mo ko sasama sa mundo ko, Catherine. Gagawa tayo ng sarili nating mundo. Mundong puno ng pagmamahal. Ikaw at ako at ang mga anak natin. Tumango si Catherine. Kahit anong mundo pa yun. Basta kasama kita, Rafael. Basta kasama kita. I love you this intensely na handa akong harapin lahat. Sa hirap man o ginhawa. Mahal kita, Rafael, ng buong puso. Oh God, I love you more, so much more. Puno talaga ng sorpresa ang buhay at mundo. Catherine and Rafael were two lost souls. Pero may plano ang tadhana at pinagtagpo ang mga landas nila. Sa isa't isa ay natagpuan nilang kapayapaan, ang katahimikan ng loob, ang kakontentuhan at higit sa lahat ang pagmamahal. Oo, alam nila pareho na hindi magiging perpekto ang mundong bubuuin nila but they had each other. At kapag magkasama sila ay malalampasan nila ang lahat. They say true love cannot be explained, it can only be felt. And once it is felt, it will change you, life forever. Mamahalin mo ang lalaking ititibok ng puso mo at tatanggapin siya kahit ano pa siya. Maraming salamat po sa sumuporta sa story ni Rafael at Catherine, maging sa aming munting channel. Sana patuloy niyo pa rin po kaming suportahan sa aming mga stories. God bless po!